Amen. Magandang umaga po sa ating po lahat. Purihin po ang Diyos. Ang umagang ito ay isang umaga na mapagpala sa buhay po ng bawat isa sa atin. At tayo po ay patuloy na makapagpasalamat sa mga kabutihan po ng Diyos na ginagawa sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Kaya wag po tayo magsasawa ng mga pasasalamat sa Panginoon. Sa pagising mo pa lang sa umaga, buhay pa, patuloy na magpasalamat po sa Panginoon. No? Patuloy na magpasalamat sa mga kalakasan, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa, at mga panibagong pagkakataon na binibigay po ng Diyos higit sa lahat sa buhay po natin. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na makikinig ng salita po ng ating Panginoon. Dito po sa programa ng House of Refuge Community Center ay patuloy po tayo makaririnig ng salita po ng Panginoon araw-araw. No? Makakarinig po tayo ng salita po ng Diyos sapagkat tunay ng salita po ng Diyos. Ito po ay buhay at patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat mga tao na nagbibigay ng kahalagahan. Hallelujah sa kanya pong mga salita. Ang ating pong verse of the day sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Marcos 1 verse 17. Hallelujah. At ito po ay umpisan ko sa verse 16 na basahin. Kaya bago ko po ito basahin, tayo po ay humingi ng patnubay at gabay sa ating pong Panginoong Jesucristo sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito, sa panibagong araw, panibagong umaga, panibagong buhay na pinagkatiwala mo pong muli sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya sa umaga pong ito, Diyos, dalangin ko po na sa bawat makaririnig ng salita mo, ito nga po, Lord, ay patuloy na magbigay ng daan para patuloy, Lord, na maisakatuparan ang nais na mangyari at gusto mo na gawin ng bawat isa sa amin po, Panginoon. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ikaw po, Diyos, ang patuloy na magpapala, ikaw po, Diyos, ang patuloy na mangunguna, at ikaw po, Diyos, ang patuloy na kumilos. Sa iyo po lang namin ipinagkakatiwala, Banal na Espiritu, ang iyo pong mga salita na lalabas po sa aking bibig ay maging biyaya at pagpapala sa bawat mga tao na makaririnig ng salita mo po ng Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na dumudulog at nagpapakumbaba na wala po kaming magagawa kung kami man hiwalay at malayo sa iyo. Kaya lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Pagpalain mo po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi po ng ating pong Panginoong Diyos dito po sa aklat ng Marcos 1 verse 17, umpisahan ko po sa verse 16, habang naglalakad ang ating Panginoong Hesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mangingisda. Ang sabi po sa verse 17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya ito agad ay iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan. Nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Verse 20, tinawag din sila agad ni Jesus. Sila'y sumunod din sa kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ng kanilang upahang manggagawa. Purihin po ang Diyos dito po sa kanya pong mga salita, sapagkat ang sabi po sa verse 17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao.
Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Ito po ang patuloy at mandato na patuloy na pinagagawa ng Diyos sa Kanya pong mga anak, sa Kanya pong mga lingkod. Hallelujah, na walang sawang patuloy na nagmamahal sa ating pong Panginoon. Kung ikaw ay nasa kainitan ng iyong mga ginagawa at may dumating sa iyong nagyaya, nasabi, halika, sumama ka at magmimisyon tayo. Malamang ang sasabihin mo, saka na lang, I'm very busy. Ito ang karaniwang dahilan na kung bakit marami ang walang panahon sa paglilingkod ng tawagin ni Jesus ang unang 4 na mga alagad. Ang magkakapatid na Simon, Andres at Juan at Santiago, sila'y busy sa pagtatrabaho, Maaring lahat, napakaraming mga ginagawa, maraming gustong mangyari sa kanila pong mga buhay, pero purihin po ang Diyos, nangungusap ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa Marcos 1 verse 16, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya magkapatid na Simon at Andres at nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. At ayon sa verse 19, nagpatuloy siya sa paglalakad at sa kalayuan ay nakita naman niya magkapatid na Santiago at Juan at mga anak sa Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng lambat sa makatuwid. Hallelujah, sila ay very busy. Dito po, tungkol po dito sa verse 18, sina Simon at Andres, pagkasabi niya ito agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat. At sumunod sa kanya, sa verse 20, sina Santiago at Juan, iniwan nila ang bangka ng kanilang ama. Dumating ang panahon, hallelujah, dumarating sa panahon ang ating kaabalahan. Pero patuloy, ang Diyos ay nangungusap sa buhay po ng bawat isa sa atin. Una po, ito ay tawag ng pagbabagong buhay. Ang mga lalaking tinawag ni Jesus ay mga ordinaryong tao. Mga lalaking kapusakalaman, hallelujah, mga lalaking kapusakalamang espiritual, kulang sa pananampalataya, kaubabangang loob, salat sa kahalagahan at kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito'y sila pa rin, hallelujah, ang pinili ng ating pong Panginoong Jesucristo. Upang maging isda ng mga tao, upang hulihin para sa Panginoon ang mga taong parang isdang natatangay ng malakas na agos sa karagatan. Bakit sila pinili? Sapagkat meron silang pusong handang magbago. Hallelujah, kaya't hindi mo pwedeng ikatuwiran na hindi ka karapat-dapat na maglingkod sapagkat marami kang kahinaan at kakulangan. Ang pagkakaunawa mo sa marami kang kahinaan at kakulangan, hallelujah, si Jesus ay hindi naghahanap ng mga perpektong tao, Si Jesus ay hindi naghahanap ng mga perpektong tao sapagkat wala, hallelujah, at walang kapintasan. Ang hinahanap niya ay mga tao na handang magbago at magpasakop sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ito po ay tawag para sa pagbabagong buhay. Ito ay tawag sa pag-ibig. Walang pinagmamalaking anumang credential si Jesus sa kanyang pagtawag. Hindi niya sinabing sumama kayo sa akin sapagkat marami akong pera, bumarkada kayo sa akin at hindi kayo magsisisi. Sumunod kayo sa akin at para kayong nakasandal sa pader. Ang tanging sinabi niya, sumama kayo sa akin. Ayon sa isang Bible scholar, si Jesus called for in the heart. Ang tawag ni Jesus sa makapangyarihang pagkabig sa puso. Kinabig ni Jesus ang puso ng mga lalaking ito. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay dahil sa pag-ibig nila kay Jesus. Ganito,
Hallelujah, ang nais at gusto ng Panginoon, hallelujah, na mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maaari lamang nating magawa ang ginawa ng mga alagad kung minamahal natin si Jesus katulad ng kanilang pagmamahal sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ito ay tawag ng paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Sila'y tinawag hindi po gawing mga pilosopo at mga scholar at amo o bossing. Sila'y tinawag upang gawing mga tagapaglingkod. May hallelujah. Ito po ang nais na mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin na nagmamahal po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sila'y tinawag hindi po gawing pilosopo, mga scholar, o mga amo o mga bossing. Sila'y tinawag upang gawing mga tagapaglingkod, no? Upang tayo po gawing tagapaglingkod. Hallelujah, sapagkat ito ang nais at gusto po ng Diyos na makita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ito po ay tawag sa paghayo. No, ito po yung mandato, yung humayo kayo. Hallelujah. Ang mga lalaking tinawag ni Jesus mula sa pagiging disipulo ay naging mga apostol. Ang disipulo ay tagasunod o mag-aaral. Ang apostol ay sinugo upang humayo. Ang mga disipulo ay nag-aaral kay Jesus sa loob ng 3 taon. Matapos ni Jesus ay mabuhay na maguli, umakyat sa langit. Sila ay tinagabilinan ni Jesus na humayo kayo sa buong daigdig upang ipangaral ang ebanghelyo po, mga kapatid. Ito po yung sinasabi sa Book of Matthew 28 verse 19 to 20. Hallelujah, na humayo kayo at ipangaral ang salita po ng Panginoon at turuan sila na sumunod, hallelujah, sa ating pong Panginoong Hesukristo. At iyan po ang nais at gusto po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi maaaring habang panahon ay disipulo tayo, kailangan tayong maging apostol. Hindi maaaring habang panahon nasa loob tayo ng classroom upang mag-aral. May panahong kinakailangan tayong lumabas bilang application ng lahat ng natutunan po ng bawat isa sa atin. Hindi maaaring habang panahon tayong pinaglilingkuran. Kailangan tayo'y maging tagapaglingkod. Kailangang masabi rin natin sa Panginoon ang sinabi, hallelujah, ni Isaias, narito po ako ang isugo po ninyo. Amen. Ito po isang napakahalaga, hallelujah, na salita po ng Panginoon, maging si Isaias. Hallelujah, sabi niya, Lord, narito po ako ang isugo nyo. Ang paghayo ay nangangahulugan ng pagpapalawak ng teritoryo ng ating pong paglilingkod. Hallelujah! Saan man tayo naroroon, saan man tayong lugar o lupa na nakaapak, hallelujah, lagay po natin sa ating pong isipan yung mandato po ng Diyos. Kailangan pong gawin. Hallelujah, na ipangaral ang salita po ng Panginoon sapagkat ang buong sanlibutan ay nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan po ng tulong na maiparating ang salita po ng ating pong Panginoon, na maihatid ang kaligtasan na nagmumula po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat wala pong ibang makapagbibigay ng kaligtasan sa silong ng kalangitan kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya't ang paghayo po ay nangangahulugan ng pagpapalawak, hallelujah, ng teritoryo ng ating pong paglilingkod mula sa pamilya tungo sa kapitbahay, hallelujah, sa buong komunidad, sa buong bansa, sa buong mundo. Hallelujah. Sapagkat ang sabi po ng ating pong Panginoon Jesus,
Kayo sa aklat ng mga gawa 1 verse 8, kayo'y maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa buong Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin po ang Panginoon sapagkat iyon po ang nais at gusto na mangyari ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, sapagkat sa makatuwid ang pagtugon sa tawag ni Jesus ay nangangahulugan ng pagbabagong buhay, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, paglilingkod at paghayo. Hallelujah! Sa bawat lugar, sa buong mundo. Hallelujah! Kaya purihin po ang Panginoon. Yun po ang nais at gusto na mangyari ng Diyos sa buhay po ng bawat mga nagmamahal sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, humayo. Hallelujah! Ipangaral ang salita po ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po na ito ay nakalagay, nakasaksak sa ating pong mga isipan yung mandato ng ating pong Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Diyos at ang Diyos naman ang siya pong patuloy na nangako sa buhay po ng bawat isa sa atin habang humahayo ka, habang ipinapangaral ang salita po ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoon, ito po ay pangako ng ating pong Panginoong Jesucristo, kasama mo ako hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin po ang Panginoon at sa mga pangako pong yan, hallelujah, yan po ay panghawakan natin at yan ang magbibigay ng lakas at tapang at patuloy na pagmamahal ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Salamat po sa bawat mga nakarinig ng salita po ng Panginoon at pagpalain po kayo. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po Panginoon sa programang ito, Diyos. Hallelujah, ng House of Refuge Community Center po Panginoon. Dalangin ko po ang iyong patuloy na gabay, patnubay sa buhay po ng bawat isa sa amin, maging dyan po sa lugar po ng Taiwan, Panginoon, na habang sila yung mahayo, habang ipinangangaral po nila ang iyo pong mga salita, Panginoon, ikaw po Diyos, ang siyang patuloy na gumabay at patuloy na manguna at mag-ingat sa buhay po ng bawat isa sa kanila, maging dito po sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Lord, hallelujah, na amin pong mga kapatiran, ikaw po Diyos, ang patuloy na mag-iingat at patuloy na magpapala sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Panginoon, maraming pong salamat. Patuloy mo silang bigyan ng lakas at tapang, Panginoon, sa bawat mga hamon na dumarating sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. Pagpalain mo ang umagang ito sa buhay po ng bawat nakapakinig ng salita mo po, Panginoon. Pagpalain mo po sila at patuloy na maranasan ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.